Samantala, may mga batas tungkol sa paglalakbay ng isang minor de edad. May mga kondisyon din kailangang sundin kung isa sa mga magulang ay nahaharap sa isang kasong makakaapekto sa sitwasyon ng bata. Alamin natin ang kondisyong ito mula kay Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Ruby ay may asawa, subalit hiwalay na siya sa kanyang asawa. Pending daw ang annulment nila sa korte pero malapit na raw magbaba ng desisyon tungkol dito. Sila ay may 10 taong gulang na anak. Bilang pangako sa kanyang anak, bumili si Ruby ng tiket upang ipasyal sa Hong Kong ang bata. Subalit nagulat siya na nire-require DSWD na mag-apply ng travel permit. Bakit pa daw? Kasama naman siyang babiyahin ng kanyang anak at valid naman ang kanilang mga passport. Hindi daw ba niya maaaring ibiyahe ang bata gayong karapatan naman daw niya ito bilang magulang ng bata? Bakit daw hindi sila pinapayagan na basta makaalis? Ruby, mahigpit talaga ipinatutupad ang travel requirements pagdating sa mga bata. Tama ka na pinapayagan naman ang mga bata na bumiyahe basta kasama ang isa o parehong magulang. Subalit sa kaso mo, magiging problema talaga ito dahil ayon sa kwento mo, may pending kayong annulment case sa korte. Ayon kasi sa Travel Guidelines and Travel Requirements for Filipinos ng Bureau of Immigration, hindi pinapayagan ng batang bumiyahe papunta sa ibang bansa kung ito ay magbabiyaheng mag-isa o hindi naman kaya ay hindi kasama ang isa o parehong magulang or kung may pending na kaso na may kinalaman sa kustodiya ng bata. Kung may annulment case na pending sa inyong mag-asawa, malamang kasi ay involved dyan ang usapin ng custody ng bata. Ito ay iniingatang maigi ng ating batas, baka kasi ang intensyon ng isang magulang ay upang lamang ang bata sa magulang na maaaring mapagbigyan ng korte ng custody nito. Subalit maaari pa rin naman kayo makabiyahe kung makakakuha ka ng court order na pinapayagan ng iyong anak na bumiyahe patungong Hong Kong na kasama ka. Tandaan lamang na ang aming kasagutan ay base sa mga facts o katanungan na iyong ibinigay sa amin. Maaari itong magbago kung sakaling may iba pang elemento o detalye na iyong maibibigay sa amin. Importante ring malaman na anuman ang aming opinyon sa iyong katanungan ay hindi naman po binding at malaya po kayong makakukonsulta sa inyong abogado. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.